kanyang dakilang tagapaglikha. At ang kaalaman sa pananampalatayang Islam ang siyang pumipili sa isang Muslim mula sa paggawa ng pinagbabawal ng kanyang Panginoon. At ito rin ay tumutulak sa isang Muslim sa paggawa ng may pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aaral sa Islam ay nagbibigay sa isang Muslim ng kaalaman hinggil sa biyayang kanyang makakamtan sa bawat paggawa ng kabutihan at parusa sa bawat kasamaan ng kanyang magagawa. Ang ilm o kaalaman sa pananampalatayang Islam ay nagbibigay ng kapayapaan, pagtitiyaga, sabar, pagtitiis sa mga pagsubok at takot sa puso ng isang mananampalataya. At dahil dito, siya ay magiging matuwid na Muslim at mabuting buwagan para sa kanyang pamilya, sa kapwa at sa pamayanan. At ang tao ganito ang siyang makakatulong sa ummah Islamiyya na magpanatili itong matatag. At ang paghahanap ng kaalaman, mga kapatid, ay mayroong kaakibat na magbuting ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Siyang inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga Muslim. Ang paghahanap ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim, babae man o lalaki. At sa mga nagsasaliksik ng kaalaman na may biyayang nakatalaga para dito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sino man ang lumahak sa landas ng kaalaman tungo sa Islam, gagawin ng Allah ang makal para sa kanya patungong paradiso. Allahu Akbar. At kanya pa rin sinabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sino man ang lumabas mula sa kanyang tahanan upang maghanap ng kaalaman, siya ay nasa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa kabila ng mga biyayang ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, masakit isipin na ilan sa mga kapatid natin Muslim na kanila itong binabaliwala. Ilan sa kanila ni arkanul Islam ay hindi nila memorize, hindi dinasa sa ulo. Maating sa ulo nila, memorya nila, ngunit ang malalim na kaulutan nito ay hindi nila alam. O maating iba ang kanilang pagkakaunawa. Dahil sa ganitong kalagayan, paano natin may tatag ang pamayanan ng Islam? Ang syahadat Allah la ilaha illallah, ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa mga maliban sa nag-iisang tagapaglikha. Isa sa mga haligi ng Islam, pintuan ng Islam, ilan sa kanila ay sinasakulo ang la ilaha illallah. Araw-araw ginagawa nila ang la ilaha illallah. Ngunit ginagawa nila ang mga bagay na salungan sa kanilang mga sinasabi. May mga Muslim na nagpapakula, may mga Muslim na pumupunta sa albularyo, may mga Muslim na humihingi ng tulong sa mga hindi nakikita. At lahat ng ito ay sumisira sa tauhid. Kalimat la ilaha illallah. At sila din ay sumasaksi na si Muhammad ay propeta ng Allah. At sugo, alipin ng Allah, sugo ng Allah, sila ay sumusumpa. Ngunit hindi nila sinusunod ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sala, pagdarasal, na siyang pundasyon ng lahat ng mabubuting gawain, na kung wala ang sala, bali wala ang lahat ng gawain mo. Ang mga nagdarasal ay mayroong apat na klase. Mayroong apat na uri ang mga tao na nagdarasal. Ang unang uri, silang tinatawag na arawan. Silang mga Muslim ay tinataguyod nila
5 beses sa isang araw. At sila ay tumpak na sumusunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay tumpak na sumusunod sa pinagkasunduan nila